Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Muli, narito ang inyong lingkod, ang inyong kasama, sa paglalakbay sa mundo ng mga damdaming umaapaw at mga pusong nagmamahal. Sabi nila, ang pamilya ay nabubuo sa dugo. Ngunit paano kung ang tunay na kanlungan ay hindi matatagpuan sa pangalan, kundi sa mga bisig na handang sumalo sa iyo sa gitna ng kadiliman? Paano kung ang pagmamahal na pinakawagas ay nagmumula sa isang pusong hindi mo kadugo? Isang pusong handang isakripisyo ang lahat para sa'yo. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Nanisio, Liwayway, at ng munting anghel na si Sinag sa unang kabanata na pinamagatang Mga Matang Nagmamasid sa Dilim. Ang maranyang hapagkainan ng pamilya Magdiwang ay isang perpektong larawan ng karangyaan. Ang ilaw mula sa kristal na chandelier ay sumasayaw sa ibabaw ng mga mamahaling plato at mga kopang kumikinang. Ang halimuyak ng nilaga at ng mga pabango mula sa mga importanteng bisita ni Don Dionisio Magdiwang ay naghahalo sa hangin, lumilikha ng isang amoy ng kapangyarihan at tagumpay. Perpekto. Isang palabas na pinaghandaang mabuti para sa lahat. Ngunit sa likod ng makapal na pader, sa isang maliit at madilim na pantry, ang katahimikan ay nababalot ng takot. Mahigpit na niyayakap ni Liwayway ang munting katawan ni Sinag na nanginginig. Bawat malakas na tawanan mula sa sala ay parang kulog sa pandinig ng bata, na lalong nagpapabaon ng kanyang mukha sa dibdib ni Liwayway. Sa edad na 6 na taon, si Sinag ay isang anghel na walang tinig. Ang kanyang malalaki at madidilim na mga mata ang tanging nagsasalita, at sa mga sandaling iyon, ang mga mata na yon ay sumisigaw. Anak, shh! Andito lang si Tita Liway. Bulong niya, ang kanyang sariling puso ay tumitibok ng mabilis kasabay ng kaba ng bata. Wala namang gagawing masama sa'yo. Pangako. Isang pangakong hindi niya tiyak kung kaya niyang tuparin. Sinag, nasaan na ang batang iyan? Pinaghahanap na siya ng mga bisita. Ang boses ni Amaris Montenegro Magdiwang. Matamis pakinggan, ngunit para kay Liwayway, ito ay tunog ng isang ahas na gumagapang palapit. Dahan-dahan siyang lumabas, itinutulak si Sinag na magtago sa likod ng kanyang palda. Hinarap niya si Amaris na may peking ngiti sa mga labi. Ma'am Amaris, pasensya na po. Tila sumama po ang pakiramdam niya. Pagsisinungaling ni Liwayway habang nakayuko. Isang matamis, ngunit mapanuring ngiti ang ibinigay ni Amaris. Oh my poor baby, are you sick? Halika dito kay Mommy. Wika niya. Inilalahad ang mga kamay na may mahahabang kuko na kulay dugo. Umiling si Sinag, lalong humigpit ang kapit sa binti ni Liwayway. Nawala ang nangiti ni Amaris ng isang iglap, ngunit mabilis itong ibinalik nang may isang bisitang lumapit. Ang ganda talaga ng anak mo, Amaris. Manang-mana sa'yo. Salamat, sagot ni Amaris, tumatawa ng malambing. She's just a little shy. Kailangan lang ng konting disiplina para lumabas ang tunay niyang ganda. Sa salitang disiplina, hinawakan niya ang braso ni Sinag at hinila ito palayo kay Liwayway, isang maliit na kurot na natakpan ng kanyang palad, ang nagpaiyak kay Sinag nang walang tunog. Walang nakapansin, maliban kay Liwayway na nakakuyom ang mga palad sa loob ng kanyang bulsa. Sa harap ng hapagkainan, si Amaris ay isang perpektong ina, ngunit sa mga sandaling abala ang lahat, ang maliliit na kalupitan ay nagaganap. Isang baso ng malamig na tubig ang di sinasadyang natapon ni Amaris sa kandungan ni Sinag. Napaigtad ang bata sa gulat at lamig. Oh goodness! You're so clumsy, Sinag! Malakas na sabi ni Amaris, puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Agad siyang kumuha ng serbilyeta. Habang pinupunasan ng bata, bumulong siya ng may panggigigil. Wala kang silbi, pabigat ka lang.
Ang mga salitang yon ay parang lason na tumusok sa puso ni Liwayway. Matapos ang insidente, dinala ni Liwayway si Sinag sa kusina. Sa ilalim ng tingin ng ibang katulong na nagbubulungan, pinalitan niya ang basang damit ng bata. Nang walang nakatingin, kumuha siya ng isang pirasong paboritong butter cookie ni Sinag at palihim na isinubo dito. Iyon lang, isang maliit na piraso ng tinapay. Ngunit sa sandaling iyon, isang munting nangiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag. Ang nangiting iyon ang nagsisilbing gasolina para sa pagtitiis ni Liwayway. Iyon ang nagpapaalala sa kanya kung bakit siya naroon. Maya-maya, ang tunog ng isang pamilyar na sasakyan ang nagpatigil sa lahat. Dumating na ang hari ng mansyon. Pumasok si Dionisio Magdiwang na may dalang aura ng kapangyarihan. Ang kanyang presensya ay nagpatahimik sa kwentuhan. Ngumiti siya ng bahagya sa mga bisita. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata bago humalik sa pisngi ni Amaris. Naglakad siya patungo sa kanilang direksyon. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang kay Nisyo ay malamig at malayo. Ang kay Liwayway ay sumisigaw ng tulong. Tingnan mo kami. Pansinin mo ang anak mo. Maayos ba ang lahat? Tanong ni Nisyo. Ang boses ay mababa at walang emosyon. Everything is perfect, mahal. Sagot agad ni Amaris. Ipinulupot ang braso sa asawa. Napatingin si Nisyo kay Sinag na muling nagtago sa likod ni Liwayway. Kumunot ang kanyang noo, ngunit isang segundo lang iyon. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang opisina. Isinasara ang pinto at isinasara ang sarili mula sa mundo ng kanyang pamilya. Nang gabing iyon, matapos makaalis ang mga bisita, dinala ni Liwayway si Sinag sa kanyang silid. Ang kwarto ay malaki at puno ng mga laruan, ngunit malamig at malungkot. Matapos niya itong bihisan, pinahiga niya ang bata at kinumutan. Umupo siya sa gilid ng kama at sinimulang kantahin ang isang lumang oyayi. Isang kantang itinuro sa kanya ng kanyang yumaong kapatid, ang tunay na ina ni Sinag. Tulog na, munting tala. Ang gabi'y payapa. Huwag mangamba, huwag luluha. Si nanay, nagbabantay sinta. Ipinikit ni Sinag ang kanyang mga mata. At sa wakas, sa ligtas na yakap ng musika, nakatulog siya. Hinalikan ni Liwayway ang kanyang noo. Isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Ipangako mo sakin, hindi ka susuko. Bulong niya sa natutulog na bata. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Iniwang bahagyang nakaawang ang pinto. Sa kabilang dulo ng pasilyo, lumabas si Nisyo mula sa kanyang opisina para kumuha ng isang basong tubig. Ang buong bahay ay tahimik na, ngunit habang siya'y pabalik, isang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang mahinang tunog mula sa silid ni Sinag. Hindi ito iyak ng isang batang nagising. Ito ay isang hikbi, isang pigil na hikbi na para bang may isang taong umiiyak ng palihim sa ilalim ng kumot, sinusubukang itago ang kanyang sakit mula sa mundo. Huminto si Nisyo. Nakatayo sa gitna ng madilim na pasilyo, nakinig siyang mabuti. Narinig niya itong muli. Mahina, ngunit hindi maikakaila. Ang tunog ng isang pusong nasasaktan. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, isang tunay na emosyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Pagdududa. Hindi nakatulog ng maayos si Nisyo ng gabing iyon. Ang pigil na hikbi na narinig niya mula sa silid ni Sinag ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang notang wala sa tono sa perpektong simponya ng kanyang buhay. Sinubukan niyang isantabi ito. Baka nananaginip lang. Bata lang iyon. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, ang tunog na yon, ang tunog ng purong kalungkutan, ay nanatili. Kinabukasan, sinubukan niyang ibalik ang lahat sa normal. Ang almusal ay tahimik, gaya ng dati. Si Amaris ay perpekto, gaya ng dati, naglalagay ng pagkain sa kanyang plato at nagkukwento tungkol sa mga plano niya para sa isang charity ball.
Si Sinag ay tahimik, gaya ng dati, nakaupo at nakatitig sa kanyang pagkain, itinutulak-tulak ito gamit ang tinidor. "Look, mahal," biglang sabi ni Amaris, ang boses ay puno ng artipisyal na kasiglahan. "May regalo ako para sa ating prinsesa." May inilabas siyang isang malaking kahon. Sa loob nito ay isang manika na gawa sa porselana, nakasuot ng isang magarang bestida na kulay rosas. Ito ay isang mamahaling laruan, isang bagay na mas bagay sa isang estante kaysa sa mga kamay ng isang bata. "Para daw hindi ka na malungkot, baby," sabi ni Amaris. Inilalagay ang manika sa harap ni Sinag. Walang naging reaksyon si Sinag. Hindi man lang niya ito hinawakan. Tumingin lamang siya dito na may blankong ekspresyon bago muling yumuko sa kanyang plato. Napansin ni Nisio ang bahagyang pagtiim ng bagang ni Amaris, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapagpaumanhing na ngiti. "She's just overwhelmed. Maiintindihan din niya yan mamaya." Pinanood ni Nisio ang eksena. Gusto niyang maniwala sa sinabi ni Amaris. Gusto niyang maniwala na ito ay isang simpleng pagtatampo lamang ng isang bata. Ngunit ang hikbi kagabi ay bumalik sa kanyang alaala. Paglaon ng araw na yon, habang papunta siya sa kanyang silid-aklatan, napadaan siya sa playroom ni Sinag. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya sa loob. Ang silid ay malinis at maayos. Ngunit sa isang sulok, malapit sa basurahan, nakita niya ang manikang porselana. Nakasubsob ito. Ang magarang bestida ay gusot at marumi. Isang di maipaliwanag na pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Nisio. Isinara niya ang pinto, nagkukunwaring walang nakita. Kinahapunan, habang nagkakape siya sa hardin, nakita niya si Sinag na naglalaro malapit sa mga rosas, habang si Liwayway ay nagbabantay sa di kalayuan. Tumayo si Sinag at nadapa. Hindi ito malakas na pagkakadapa. Ngunit agad na dinaluhan ni Liwayway ang bata. Tinutulungan itong tumayo at pinapagpaga ng damit. Nang itaas ni Liwayway ang manggas ng bestida ni Sinag para tingnan kung may galos, isang bagay ang nakakuha ng atensyon ni Nisio. Isang bilog at maitim na pasa. Maliit lang, ngunit kitang-kita sa maputing balat ng bata. Tinawag niya sila. "Liwayway, anong nangyari sa braso niya?" Nagulat si Liwayway. Agad niyang ibinaba ang manggas ng damit ni Sinag. Yumuko siya, hindi makatingin ng diretso kay Nisio. Sir, nadapa po kasi siya kahapon habang naglalaro. Tumama po yata sa gilid ng mesa." Ang boses niya ay nanginginig. Ang mga mata niya ay hindi nagsisinungaling. Takot. "Talaga ba?" tanong ni Nisio. Ang boses ay mababa at mapanuri. Hindi na nakasagot si Liwayway. "Mahal, anong nangyayari dito?" Dumating si Amaris. May dalang isang pitsel ng juice. Ang nangiti ay perpekto sa kanyang mga labi. "Oh my, Sinag, may pasa ka na naman? Sinasabi ko na nga ba't dapat mas maingat itong si Liwayway sa pagbabantay sa'yo." Lumapit si Amaris at hinaplos ang braso ni Sinag. "This silly girl, she's so playful." Kahapon habang sinusubukan kong isukat sa kanya ang isang bagong damit, bigla siyang tumakbo at ayun, tumama sa hamba ng pinto. I told Liwayway to put some ice on it. Tumingin siya kay Liwayway na may halong pagkadismaya. "Did you forget, Liwayway?" Napatango na lang si Liwayway. Ang mga mata ay nakatutok sa lupa. "Pasensya na po, ma'am." Isang perpektong paliwanag. Isang lohikal na paliwanag. Ngunit bakit tila mas naniniwala pa si Nisio sa nanginginig na katahimikan ni Liwayway kaysa sa matamis na mga salita ni Amaris? Ang halimuyak ng mga rosas sa hardin ay biglang napalitan ng halimuyak ng kasinungalingan. Upang pagaanin ng tensyon, nagmungkahi si Amaris. "You know what? Para makabawi, let's go to the park. Tayong tatlo, mahal. A perfect family outing." Pumayag si Nisio. Gusto niyang makita kung paano kikilos si Amaris sa labas ng mansyon. Sa parke, ang lahat ay tila normal. Bumili sila ng ice cream at lobo.
Ngunit napansin ni Nisio na si Sinag ay laging nakakapit kay Liwayway na sumunod sa kanila sa utos ni Amaris. Sa tuwing lalapit si Amaris sa bata, bahagya itong umaatras. "Wait here, kukuha lang ako ng popcorn," sabi ni Amaris at naglakad patungo sa isang stall. Biglang may tumawag sa telepono ni Nisio, isang importanteng tawag mula sa opisina. Habang kausap niya ito, narinig niya ang sigaw ni Amaris. "Sinag! Nasaan si Sinag?" Naputol ang tawag ni Nisio. Nakita niya si Amaris na nagpapanik at si Liwayway na may mukhang namumutla sa takot, palingalinga sa paligid. Nawawala si Sinag. Isang alon ng takot ang bumalot kay Nisio. Ngunit kasabay nito ay isang malamig na pagmamasid. Ang pagpanik ni Amaris ay tila sobra, tila isang pag-arte. Samantalang ang takot sa mukha ni Liwayway ay totoo, isang dalisay na takot ng isang taong nawawalan ng pinakamamahal. "Liwayway, ano ba? Sabi ko bantayan mo siya," sigaw ni Amaris, sinisisi agad ang kasambahay. "Kasalanan mo to, napakawalang kwenta mo." Ilang saglit ng puro kaba ang lumipas bago may isang security guard na lumapit. Akay-akay si Sinag na umiiyak ng walang tunog. Nakita lang daw niya ito, malapit sa may fountain. Niyakap ni Amaris ang bata. "Oh my baby, you scared mommy." Ngunit nang yumakap siya, bumulong siya kay Liwayway, sapat na para marinig ni Nisio na nasa malapit. "Isa pang pagkakamali na ganito, nasa kalsada ka na." Pauwi sa kotse, tahimik ang lahat. Si Sinag ay nakatulog sa kandungan ni Liwayway. Ang mga daliri nito ay mahigpit na nakakapit sa damit ng yaya. Si Amaris ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. At si Nisio, habang nagmamaneho, ay nag-iisip ang mga insidente, ang manika, ang pasa, ang pagkawala sa parke. Ang mga ito ba ay sadyang mga kamalasan lang? O mga piraso ng isang palaisipan na ayaw niyang buuin dahil natatakot siya sa kung anong larawan ang mabubuo nito? Hindi siya tanga. Sa mundo ng negosyo, natuto siyang magbasa ng tao, maghanap ng mga butas sa mga kwento, at umasa sa ebidensya, hindi sa salita. At sa mga sandaling iyon, napagtanto niya na ang sarili niyang tahanan ay naging isang boardroom kung saan ang katotohanan ay itinatago sa likod ng mga pekeng ngiti at matatamis na kasinungalingan. Ayaw na niyang manghula, kailangan niya ng katotohanan, kailangan niya ng ebidensya. Nang gabing iyon, matapos siguraduhing tulog na ang lahat, pumasok si Nisio sa kanyang opisina. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag sa kanyang pinagkakatiwalaang security head. "Miguel," sabi niya, ang boses ay mababa at desidido. "Magpadala ka ng tao dito bukas ng umaga. Magpakabit ka ng isang hidden camera sa playroom ng anak ko. Siguraduhin mong walang sino man ang makakaalam, kahit ang asawa ko." May katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Miguel. "Masusunod, sir." Ibinaba ni Nisio ang telepono. Tumingin siya sa bintana, sa kadiliman sa labas. Sinabi niya sa kanyang sarili na ito ay para lamang sa seguridad. Isang paraan lang para masigurong ligtas ang kanyang anak. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang tunay na dahilan. Naghahanap siya ng isang halimaw na maaaring naninirahan sa ilalim ng sarili niyang bubong at natatakot siya sa kung ano ang kanyang matutuklasan. Lumipas ang 2 araw na may nakakabinging katahimikan. Para sa lahat, normal ang takbo ng buhay sa mansyon. Ngunit para kay Nisio, ang bawat oras ay isang paghihintay. Ang hidden camera sa playroom ay ang kanyang mata sa dilim, isang silenteng testigo na naghihintay ng pagkakataong ibunyag ang katotohanan. Nasa kalagitnaan si Nisio ng isang napaka-importanteng video conference sa kanyang opisina. Mga dayuhang investor ang kanyang kausap, pinag-uusapan ang ₱1 bilyong merger. Naka-poker face siya, tumatango sa mga tamang pagkakataon, nagbibigay ng matatalinong komento tungkol sa quarterly reports.
Profesional, kontrolado. Ngunit ang isang bahagi ng kanyang isipan ay wala roon. Ito ay nasa labas ng pinto, naglalakbay sa mga pasilyo ng kanyang sariling bahay. Habang nagsasalita ang isang investor mula sa Japan, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang notifikasyon, motion detected, playroom. Huminto ang pagtibok ng kanyang puso sa isang segundo. Nagpatuloy siya sa pagtango, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na dumako sa screen ng telepono. Dahan-dahan na para bang isang kaswal na kilos lamang, kinuha niya ito at binuksan, itinago sa ilalim ng antas ng kamera ng kanyang laptop. Nang bumukas ang live feed, una niyang nakita si Sinag. Mag-isa itong nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang isang luma at medyo gasgas ng teddy bear. Ito ang paboritong laruan ng bata. Isang regalo mula kay Liwayway noong kaarawan nito. Ang tanging laruan na palagi niyang daladala. Tahimik lang siyang naglalaro, ninanamnam ang kapayapaan. Saglit na nakahinga ng maluwag si Nisio. Baka false alarm lang. Ngunit biglang bumukas ang pinto ng playroom. Pumasok si Amaris. Ang kanyang mukha ay hindi nakangiti. Ito ay malamig at matalim. "Nandito ka lang pala," sabi ni Amaris. Ang boses ay walang bahid ng paglalambing na palagi niyang ginagamit kapag nasa paligid si Nisio. "Kanina pa kita hinahanap. At ano na namang basura, yan ang hawak mo." Hindi sumagot si Sinag. Lalong humigpit ang yakap niya sa teddy bear. Naglakad si Amaris palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. "Hindi mo ba ako narinig? Bingi ka ba talaga? O nagbibingi-bingihan ka lang? Bitawan mo yang maruming laruan na yan." Umiling si Sinag. Ang mga mata ay nagsusumamo. Ang pasensya ni Amaris ay sumabog. Sa isang mabilis at marahas na kilos, inagaw niya ang teddy bear mula sa mga kamay ni Sinag. "Ano ba? Akin na sabi!" Sigaw niya. Napatayo si Sinag. Iniaabot ang mga kamay. Sinusubukang bawiin ang kanyang kaisa-isang kaibigan. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. "Puro ka na lang pabigat sa buhay ko," sigaw ni Amaris. Ang muka ay nag-aapoy sa galit. "Isang pipi na walang silbi. Kung alam ko lang na ganito ang magiging buhay ko, sana'y hinayaan na lang kitang mabulok kung saan ka man nanggaling." At pagkatapos, sa harap ng nanlalaking mga mata ni Sinag, itinaas ni Amaris ang teddy bear. At sa buong lakas, inihagis niya ito sa pader. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Ang tahi sa likod ng teddy bear ay bumigay. Sumabog ang puting palaman nito, kumalat sa sahig na parang niyebe sa gitna ng isang trahedya. Sa screen ng kanyang telepono, pinanood ni Nisio ang lahat. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang mundo niya ay gumuho sa katahimikan. Nakita niya ang reaksyon ni Sinag. Ang munting katawan nito ay nanginig. Ang kanyang bibig ay bumukas na, para bang sumisigaw. Ngunit walang kahit isang tunog na lumabas. Mga luha. Malalaki at sunod-sunod na patak ng luha ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Umiyak siya ng walang ingay. Isang sigaw na hindi marinig. Kasabay nito, mabilis na pumasok si Liwayway. Ang kanyang mukha ay puno ng di maipintang galit at pag-aalala. Hindi siya nagsalita. Dumiretso siya kay Sinag, niyakap ito ng mahigpit at ginawang panangga ang sariling katawan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Amaris, isang tingin na puno ng pagkamuhi at paghamon. Ito ang unang pagkakataong nakita ni Nisio na lumaban si Liwayway. Kahit sa tingin lang, hindi na makahinga si Nisio. Ang mga salita ng investor mula sa Japan ay naging isang walang kahulugang ugong na lang. Ang tanging nakikita niya ay ang durog na laruan sa sahig at ang tahimik na pag-iyak ng kanyang anak. Ang kasinungalingan ay tapos na. Ang pagbubulag-bulagan ay tapos na. "Mr. Magdiwang, are you with us, Mr. Magdiwang?" Tanong ng boses mula sa laptop. Humigpit ang hawak ni Nisio sa kanyang telepono. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumitaw. Tumingin siya sa kamera ng laptop
Ang kanyang muka ay naging isang maskara ng yelo. "The meeting is over," deklara niya. Ang boses ay malamig at pinal. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Agad niyang isinara ang laptop ng may puwersa. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang opisina. Dahan-dahan, tumayo si Nisio. Ang paggalaw ng kanyang upuan sa sahig na gawa sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinto. Isang bagyo ang namumuo sa loob niya. Isang bagyo ng galit, pagsisisi, at isang matinding pangangailangan na protektahan ang kanyang anak. Nagsimula siyang maglakad. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat yabag ay isang pangako ng isang pagtutuos. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa pasilyo ay parang tunog ng martilyo ng isang hukom, handa ng igawad ang hatol. Nakatayo si Amaris sa gitna ng mga nagkalat na palaman ng teddy bear. Ang puso niya ay tumitibok hindi sa pagsisisi, kundi sa inis. Kagagawan lahat ito ng pipi na yon. Kagagawan ng walang kwentang yaya niya. Ang payapa niyang hapon ay nasira. Bago pa man niya matawag ang ibang katulong para linisin ang kalat, narinig niya ito. Ang mabibigat na yabag ni Nisio sa pasilyo. Hindi ito ang kanyang karaniwang paglakad. Ito ay may bigat, may determinasyon, may panganib, patay. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang sikmura. Ngunit si Amaris Montenegro Magdiwang ay hindi isang ordinaryong babae. Sa loob ng ilang segundo, ang takot ay napalitan ng kalkulasyon. Walang saysay ang pagtanggi. Ang kailangan niya ay isang bagong kwento. Isang mas magandang kwento. Bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Nisio. Ang mukha ay kulimlim na parang isang paparating na bagyo. Ang kanyang mga mata ay parang yelo. Walang bahid ng anumang emosyon, maliban sa isang malamig na galit. Sa isang kamay, hawak niya ang kanyang telepono. "Ano ang nakita ko, Amaris?" tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit may talim na kayang humiwa. "Ito na. Oras na para sa isang pagtatanghal." Biglang namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Isang kakayahang hinasa niya sa paglipas ng mga taon. Hinayaan niyang manginig ang kanyang mga labi. "Nisio, mahal, hindi yan ang iniisip mo. Pakinggan mo muna ako. Gusto kong marinig ang paliwanag mo kung bakit mo sinisigawan at sinasaktan ang anak ko." Sabi ni Nisio, hindi gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Naglakad si Amaris palapit. Bawat hakbang ay maingat. "Nakita mo ba? Nakita mo ba kung gaano ako nag-aalala? Kung gaano ako frustrated?" Ang kanyang boses ay basag, puno ng pinipigil na hinagpis. "Mahal na mahal ko si Sinag, Nisio, alam mo yan. Ginagawa ko ang lahat para maging isang mabuting ina sa kanya." Ang paghahagis ng laruan sa pader ay hindi pagpapakita ng pagmamahal. Giit ni Nisio, ang pader ng yelo sa kanyang mga mata ay hindi natitinag. Hindi mo naiintindihan. Tumulo ang kanyang mga luha. Araw-araw, sinusubukan kong abutin siya. Kinakausap ko siya. Binibilhan ng magagandang bagay. Pero wala. Parang pader. At ang yaya niyang iyan. Tumingin siya sa pinto na para bang si Liwayway ay isang demonyo. Palagi siyang nandyan. Ibinubulong kung ano-ano. Nilalayo niya ang loob ng bata sa akin. Ito ang kanyang angkla. Si Liwayway. Ang perpektong kontrabida. Gusto ko lang siyang maging malakas, Nisio. Ayokong lumaki siyang mahina. Ayokong kaawaan siya ng ibang tao dahil sa kalagayan niya. Kaya oo, minsan, nagagalit ako. Minsan nawawala ako sa sarili dahil sa pag-aalala. Dahil sa pagmamahal. At para sa grand finale, dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, sa gitna ng mga piraso ng durog na pangarap ni Sinag. Tumingala siya kay Nisio, ang kanyang muka ay basang-basa ng luha, isang imahe ng isang martir. "Hindi madali ito para sa akin, mahal, ang maging ina sa isang batang hindi sa akin, sa isang batang may espesyal na pangangailangan. May mga pagkakataong hindi ko na alam ang gagawin ko. Napapagod din ako.
Nasasaktan din ako kapag tinatanggihan niya ako. Tao lang ako, Nisyo. Ang kanyang mga salita ay parang isang makapangyarihang gayuma. Bawat isa ay pinili para tusukin ang puso ni Nisyo. Pagmamahal, sakripisyo, kahinaan, pressure. Nakita ni Amaris ang pagbabago sa mga mata ng kanyang asawa. Ang purong galit ay unti-unting nababahiran ng pagkalito. Nakita niya ang video, iyon ay isang katotohanang hindi maitatanggi. Ngunit ang babaeng nakaluhod sa harapan niya ngayon, umiiyak at nagmamakaawa, ay ang babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng perpekto sa mata ng lipunan. At si Liwayway, dagdag ni Amaris, ang boses ay isang bulong ng isang konspirador. Napapansin mo ba? Palagi siyang nakadikit sa bata. Para bang gusto niyang agawin ang posisyon ko bilang ina. Baka siya ang nagsusulsul kay Sinag na layuan ako. Baka may masama siyang intensyon, Nisyo. Gusto niyang makuha ang simpatsya mo, ang simpatsya ng bata, para sa sarili niyang kapakanan. Isang butil ng lason, isang butil ng duda na itinanim niya sa isipan ni Nisyo. Tumahimik si Nisyo. Matagal. Tiningnan niya ang nagkalat na laruan. Pagkatapos ay ang kanyang asawa na nakaluhod pa rin. Ang ebidensya sa kanyang telepono ay malinaw. Ngunit ang pag-arte ni Amaris ay magistral. Hinawakan nito ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Ang pagnanais niyang maniwala na ang kanyang pamilya ay perpekto pa rin, na ito ay isang simpleng di pagkakaunawaan lamang. Tumayo ka! Utos ni Nisyo. Ang boses ay pagod na. Tumayo si Amaris, pinupunasan ng kanyang mga luha, naghihintay. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko, Amaris. Sabi ni Nisyo sa wakas. Ang nakita ko ay nakita ko. Pero kailangan kong mag-isip. Naglakad siya patungo sa pinto. Bago siya lumabas, huminto siya at lumingon. Sa ngayon, sabi niya, at ang bawat salita ay mabigat. Ayokong lumapit ka kay Sinag. Hayaan mo muna si Liwayway ang mag-alaga sa kanya. Bigyan mo ako ng panahon. At umalis siya. Iniwan si Amaris sa isang silid na puno ng katahimikan at mga piraso ng isang sirang manika. Pinanood ni Amaris ang pagsara ng pinto. Nang masiguro niyang wala na si Nisyo, ang mga luha sa kanyang mukha ay biglang natuyo na parang isang patak ng tubig sa mainit na kawali. Ang ekspresyon ng pagiging kaawa-awa ay naglaho, napalitan ng isang malamig at mapanganib na ngiti. Tumayo siya ng tuwid. Kinuha niya ang kanyang paa at tinapakan ang ulo ng teddy bear na nasa sahig. Akala mo nanalo ka na, Liwayway? Sabi niya sa kanyang isipan. Hindi mo alam. Ngayon pa lang ako magsisimula. Kinabukasan matapos ang paghaharap nila Nisyo at Amaris, ang mansyon ay nabalutan ng isang nakakabinging katahimikan. Para kay Liwayway, ito ay isang delikadong kapayapaan. Alam niyang pansamantala lamang ito. Ang utos ni Nisyo na huwag lumapit si Amaris kay Sinag ay nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Ngunit ang tingin ni Amaris sa kanya ng gabing iyon ay isang tahimik na pangako ng paghihiganti. Kinaumagahan, maaga pa lang, ay pumasok na siya sa playroom ni Sinag. Ang bata ay nakatulog pa, mahimbing sa kanyang kama, at hinayaan niya itong magpahinga. Kailangan niyang linisin ang kalat na iniwan ni Amaris, ang mga palaman ng teddy bear na nakakalat sa sahig, parang mga piraso ng durog na ulap. Bawat piraso ay nagpapaalala sa kanya ng kalupitan ni Amaris at ng tahimik na pag-iyak ni Sinag. Habang naglilinis, napansin niya ang sirang teddy bear. Nakahiga ito sa sahig. Ang mga tahi ay bumigay. Ang isang mata ay nakatingin sa kawalan. Kinuha niya ito. Ang puso niya ay kumirot. Naalala niya kung paano niya ito binili kay Sinag. Ang kauna-unahang regalo niya sa kanyang pamangkin. Isang simpleng teddy bear na kinakapitan ni Sinag sa tuwing natatakot. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga kumalat na palaman. Pagkatapos, sinimulan niyang ayusin ang teddy bear. Umaasa na baka maibabalik pa niya ito sa dati. Ngunit habang hawak niya ito,
Napansin niya ang isang bahagyang nakaawang na tahi sa likod ng ulo ng laruan. Isang tahi na hindi niya kailanman napansin. Mayroong isang maliit na bulsa sa loob. Halos hindi mapansin. Kumunot ang kanyang noo. Ano ito? Maingat niyang sinundan ng tahi. Sa loob ng bulsa, may isang maliit na bagay. Isang manipis na bagay na nakabalot sa isang lumang tela. Nang hilahin niya ito, bumagsak sa kanyang palad ang isang luma at kupas na litrato. Nagulat si Liwayway. Ang litrato ay may kulay sepia. Ang mga gilid ay napunit na at may mga bakas ng pagkakayupi. Sa litratong yon naroon siya. Mas bata, mas masigla. At sa tabi niya, ang kanyang kapatid na kambal. Ang kanyang kapatid na si Lani. Ang nanay ni Sinag. Si Lani, na may malaking ngiti sa mga labi, ay karga-karga ang isang sanggol. Isang sanggol na may malalaking mata. Si Sinag, isang iglap, bumalik sa kanya ang lahat ng alaala. Ang araw na iyon, ang araw na ibinigay sa kanya ni Lani si Sinag bago ito mawala sa kanyang buhay. Nagsisimula ang maikling flashback na may malamyos na tunog ng gitara na unti-unting lumalakas na parang isang lumang alaala na nagbabalik. Naalala niya ang nanginginig na mga kamay ni Lani, ang mga luha sa kanyang mga mata. Liway, alagaan mo siya. Hilingin mo kay Ginang Hiraya na kuhanin ka bilang katulong. Hindi ko na kaya. Alam kong mapapanatili mo siyang ligtas. Isang bagong silang na sinag, balot sa kumot, ay ibinigay sa kanyang mga bisig. Malaki ang mga mata nito, puno ng isang nakakapanibagong pag-asa. At ang litrato, pinilit ni Lani na kunan sila ng litrato, isang alaala na pinakamahalaga sa kanya. Nag-fade out ang tunog ng gitara at bumalik sa kasalukuyan. Mahigpit na napahawak si Liwayway sa litrato, ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas sa kanyang dibdib. Bakit ito narito? Paano ito napunta sa loob ng teddy bear? Posible kayang si Hiraya, ang dating asawa ni Nisho, ang naglagay nito? Si Hiraya na nagbigay sa kanya ng trabaho at nagsabi na, "Alagaan mo ang bata, Liwayway. Malapit ang puso ko sa kanya." Biglang bumukas ang pinto ng playroom. Tumindig ang balahibo ni Liwayway. Nakatayo roon si Amaris. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na butas. Walang emosyon. Nakatingin siya kay Liwayway at pagkatapos ay bumaba ang kanyang tingin sa litratong hawak ni Liwayway. Ang kulay sa mukha ni Liwayway ay biglang nawala. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang kanyang pinakamalaking lihim, ang lihim na buong buhay niya ay iningatan, ay ngayon, nasa harapan na ng kanyang pinakamalaking kaaway. Hindi maaari. Ngumiti si Amaris, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting parang yelo, puno ng pagtatagumpay. Naglakad siya palapit ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay parang mayabang na tunog sa katahimikan. "Aba, may sekreto ka pala, Liwayway?" sabi ni Amaris. Ang boses ay puno ng panginginig na tila isang lason. At ano naman ito? Sinubukan ni Liwayway na itago ang litrato sa likod ng kanyang likod. Wala po, ma'am. Luma lang pong litrato." Ngumisi si Amaris. "Luma? Hindi iyan luma lang. Nakita ko ang mukha mo at ang mukha ng batang yan. Ang bata na yan." Tumingin siya kay Sinag na mahimbing pa ring natutulog sa kama. "Ay napakakamukha mo." Lumapit pa si Amaris. Ang kanyang anino ay bumalot kay Liwayway. "Kaya pala," bulong ni Amaris, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa pagkaunawa. "Kaya pala ganoon na lang ang pagkapit mo sa bata. Kaya pala handa kang magtiis sa lahat ng pananakit ko. So this is why you cling to the child." At pagkatapos, sa isang mabilis na kilos, biglang inagaw ni Amaris ang litrato mula sa nanginginig na kamay ni Liwayway. "Bitawan mo yan, ma'am!" Sigaw ni Liwayway. Sinusubukang bawiin ang litrato. Ngunit mabilis na itinago ni Amaris ito
Sa kanyang likod, tumawa siya, isang masamang tawa na umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ko ito bibitawan. Sa totoo lang mas maganda kung ibibigay ko ito kay Nisyo. Sabihin natin kung paano mo siya niloko. Sabihin natin kung paano ka nagtatago ng isang malaking lihim sa kanya. Ma'am, huwag po. Nagmakaawa si Liwayway. Ang kanyang boses ay basag. Parang awa niyo na po. Parang awa. Umiling si Amaris. Ngayon, sino ang magmamakaawa? Ito ang magiging simula ng katapusan mo, Liwayway. At ng batang yan. Tumingin si Amaris sa litrato. Isang nakakapanindig balahibong na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Humanda ka, Liwayway. Hindi mo alam kung anong laro ang sisimulan natin. Ngayon, makikita ni Nisyo kung paano ka naging traidor at kung paano ka naging kasabwat sa isang malaking kasinungalingan. 2 araw na ang lumipas. 2 araw na si Nisyo ay nakakulong sa kanyang opisina. Sinusubukang baliwalain ang nagbabadyang bagyo. Ang imahe ng durog na teddy bear at ang tahimik na pag-iyak ni Sinag ay hindi mawala sa kanyang isipan. Ang pagkukunwari ni Amaris sa kanyang harapan ay isang malaking sampal sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagiging isang matalinong negosyante na palaging nakakakita sa likod ng mga maskara ng tao. Ngunit ito ay ang kanyang asawa, ang ina ng kanyang anak. Nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang dokumento, ngunit ang kanyang isip ay ligaw. Ang bawat sandali ng katahimikan sa mansyon ay tila isang ticking time bomb. At pagkatapos, sumabog ito. Isang matinis na boses ni Amaris, may halong hinanakit at galit ang umalingaungaw sa sala. Kasunod nito ang isang desperadong pakiusap mula kay Liwayway. Nagulantang si Nisyo. Ito na, ang sandali ng katotohanan. Nagmadali siyang lumabas ng opisina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa dibdib. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat yabag ay isang pagtahak sa isang madilim na katotohanan. Pagdating niya sa sala, tumambad sa kanya ang eksena. Nakatayo si Amaris sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pagkagulat at galit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa isang uri ng masamang pagtatagumpay. Hawak niya ang isang luma at kupas na litrato. Sa kanyang harapan, nakatayo si Liwayway. Ang mukha ay namumutla. Ang mga kamay ay nanginginig na para bang isang kriminal na nahuli sa akto. At sa likod ni Liwayway, nakasilip si Sinag. Ang malalaking mata ay nakatitig sa litratong hawak ni Amaris, puno ng malalim na takot. Nisyo, mabutit dumating ka! Sabi ni Amaris, ang kanyang boses ay may halong hinanakit, tila biktima. Nandito na ang taong nagtatago ng mga lihim sa atin, ang taong niloloko ka. Ihinagis ni Amaris ang litrato sa sahig, sa pagitan nila ni Nisyo. Bumagsak ito, ang kupas na imahe ay nakaharap sa kanya. Dahan-dahan, kinuha ni Nisyo ang litrato. Nagulantang ang kanyang mga mata sa nakita. Ito ay isang litrato ng isang mas batang Liwayway at sa tabi niya, isang babaeng may malaking ngamong ngiti na kaparehong-kapareho ni Liwayway, kambal. At ang babae abo ay karga-karga ang isang bagong silang na sanggol. Isang sanggol na may mga matang pamilyar kay Sinag. Sa likod ng litrato, may nakasulat na petsa. Isang petsa na malapit sa kapanganakan ni Sinag. Tinaasan niya ng kilay si Liwayway. Ano ito, Liwayway? Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng pagdududa. Biglang bumukas ang bibig ni Liwayway, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Hayaan mo akong magpaliwanag, Nisyo, sigaw ni Amaris, sabik na ilabas ang kanyang alas. Hindi niya kayang ipaliwanag dahil sa totoo, silang dalawa ang nagtatago ng isang malaking lihim sa'yo. Hindi lang ikaw ang biktima sa kwentong ito. Di lumapit si Amaris kay Nisyo. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala.
Sinasabi ko na nga ba't may kakaiba sa babaeng ito. Kaya pala siya laging nakadikit sa bata. Kasi dahil ang batang iyan, Nisyo. Tumingin si Amaris ng direkta sa mga mata ni Nisyo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang kanyang pinakamalaking sandata, ang huling lason na kanyang ibubuga. Ang bata na yan. Hindi mo anak, Nisyo. Hindi siya dugot laman mo. Si Sinag, siya ay isang ampon. Pinuno ka lang ng mga kasinungalingan ng namatay mong asawa, si Hiraya, para lang magkaanak ka. Ang batang yan, isang pulubi na walang magulang. Kaya nga siya pipi, may sumpa. Ang mga salitang iyon ay parang mga saksak ng kutsilyo sa puso ni Nisyo. Ampon? Hindi ko anak? Ang kanyang mundo ay umikot. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang pundasyon ng kanyang pagkalalaki at ang kinabukasan ng kanyang imperyo ay gumuho sa isang iglap. Tiningnan niya si Liwayway na ngayoy umiiyak na ng tahimik. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Pagkatapos, tumingin siya kay Sinag, ang bata na kanyang minahal, inalagaan, at pinaniniwala ang sariling anak. Ang malalaking mata ni Sinag ay tila nagtatanong. Ang ulo ni Nisyo ay nagsimulang umikot sa dami ng impormasyon. Ang mga kasinungalingan, ang pagtatago, ang pagtataksil. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Ang lahat ng galit na naramdaman niya para kay Amaris ay biglang napalitan ng isang mapanirang poot para sa lahat ng mga kasinungalingan. Hindi, bulong ni Nisyo, ang boses ay basag. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, isang kirot na mas malalim pa sa galit. Ito ay ang kirot ng isang ama na pinagkaitan ng katotohanan. Ang kirot ng isang asawang niloko. Totoo yan, Nisyo. Sigaw ni Amaris, tuwang-tuwa sa kanyang panalo. Niloko ka nilang lahat. Ang yaya na yan, ang namatay mong asawa, ginawa ka nilang tanga. Ngunit ang mga salita ni Amaris ay hindi na umaabot sa kanya. Ang tanging nakikita niya ay ang litrato sa kanyang kamay, ang pruweba ng isang matinding lihim. Biglang nagtaas ng tingin si Nisyo, hindi kay Liwayway, hindi kay Sinag, kundi kay Amaris. Ang kanyang mga mata ay hindi na yelo. Ang mga ito ay nagliliyab sa apoy ng galit. Kaya pala ganoon kadali para sa'yo na saktan siya. Sigaw ni Nisyo. Ang kanyang boses ay gumulantang sa buong mansyon. Dahil hindi siya kadugo, dahil isa lang siyang sagabal sa lahat ng plano mo. Ito ang punto ng pagbagsak. Ang lahat ng pinigil na galit, pagkabigo, at pagdududa ay sumabog. Sinabi mo ang totoo, Amaris? Sabi ni Nisyo, ang bawat salita ay may bigat. Ang batang ito ay hindi ko anak, pero hindi rin siya sayo. At ngayon, nagawa mong saktan ng isang inosenteng bata. Nagawa mong sirain ang lahat. Ngayon, gusto kong umalis ka. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang tindig ay matigas. Ngayon din, umalis ka sa bahay ko. Ang sigaw ni Nisyo ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, nagpapagulong sa bawat salamin at nagpapakaba sa bawat sulok. Umalis ka sa bahay ko. Ngayon din. Ang mga salitang yon ay parang patalim na bumaon sa puso ni Liwayway. Tumingin siya kay Nisyo. Ang mga mata nito ay puno ng galit at sakit. Sa kanyang pagkabigla at pagkabingi sa katotohanan, hindi na siya makapag-isip ng matino. Ang tanging nakita niya ay ang litrato. Ang litrato na nagbunyag ng lihim at ang litrato na galing sa kanyang kamay. Sir Nisyo, pakiusap po. Sinubukan niyang magpaliwanag. Ang kanyang boses ay basag na basag. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, humarang si Amaris sa pagitan nila. Narinig mo ang asawa ko, Liwayway, sabi ni Amaris. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa pagtatagumpay. Wala kang karapatan dito. Isa kang sinungaling. Ang bata na yan. Isang ampon. At ikaw, ang yaya lang.
Ang mga salita ni Amaris ay parang apoy na sumunog sa kanyang mga tainga. Ang lahat ng pagtitiis niya, ang lahat ng pagpapanggap ay naglaho. Ngunit wala siyang magawa. Nakita na ni Nisyo ang litrato. Narinig na niya ang katotohanan na pinunit mula sa bibig ni Amaris. Bumalik ang tingin ni Nisyo kay Liwayway. Ang kanyang mukha ay matigas. Ang lahat ng taong nagtago ng katotohanan sa akin ay wala ng lugar dito. Ngayon din. Lumapit si Amaris sa kanya, ngumiti, at kinuha ang braso ni Sinag. Halika, baby. Huwag kang lumapit sa kanya. Masamang tao siya. Ngunit si Sinag ay umiling. Nagpupumigla siya mula sa hawak ni Amaris. Ang kanyang mga mata ay nanunubig at diretsong nakatitig kay Liwayway. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, ang tanging hinahanap ni Sinag ay si Liwayway. Sinag, bulong ni Liwayway, ang kanyang puso ay dinudurog. Ito ang pinakamahirap na sandali sa kanyang buhay. Ang makita ang takot sa mga mata ng kanyang pamangkin. Ang bata na buong buhay niya ay inalagaan at inilihim. Umalis na siya. Sigaw ni Amaris sa mga gwardya na dumating. Palayasin niyo siya. Dalawang malalaking gwardya ang lumapit kay Liwayway. Sinubukan niyang lumaban. Hindi para sa sarili, kundi para makalapit kay Sinag. Ngunit wala siyang lakas. Hinawakan siya ng mga gwardya at marahas na hinila patungo sa pinto. Tita Liway, isang tunog. Isang basag na tunog. Isang tunog na nanggaling sa bibig ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang maliit na kamay ay abot-abot siya. Napatigil si Nisyo. Napatigil din si Amaris. Pati ang mga gwardya. Tita, muling bulong ni Sinag. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi marinig. Ngunit ito ay isang salita. Ang unang salita. Lumabas ang isang luha mula sa mata ni Nisyo. Ang kanyang galit ay biglang nabawasan ng pagkabigla at isang bahagyang kirot ng pagsisisi. Ngunit si Amaris, na mabilis makarecover, ay agad na niyakap si Sinag. Oh my baby! Nagsalita ka! Hindi ka pipi! Sumama ka sa akin! Huwag kang makinig sa kanya. Masama siya. Hinila ng mga gwardya si Liwayway palabas. Sinag! Sigaw niya, ang kanyang puso ay nagdurugo. Anak ko. Wala na siyang magawa. Ang huling nakita niya ay ang nanginginig na mukha ni Sinag, ang kanyang maliit na kamay na sinusubukang abutin siya, at ang nakangising mukha ni Amaris na nagtatagumpay. Ang malaking gate ng Valle Verde Heights ay dahan-dahang sumara sa kanyang likuran. Pinuputol ang lahat ng koneksyon niya sa Sinag. Hindi na siya isang kasambahay. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang tirahan. Wala na siyang Sinag. Naglakad si Liwayway sa kalsada. Umuulan. Ang lamig ng tubig ay humahalo sa init ng kanyang mga luha. Ang bawat patak ng ulan ay parang isang martilyo na tumatama sa kanyang pusong durog. Wala na. Lahat ay nawala. Ang kanyang pangako kay Lani, ang pangako na poprotektahan niya si Sinag, ay nasira. Bakit niya nagawa yun, Nisyo? Bakit siya hindi nakinig? Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang pera niya ay halos wala na. Ang mga kaibigan niya sa mansyon, tiyak na hindi na sila makakatulong. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang kanyang mga paa ay mabigat. Ang kanyang isip ay blangko. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng pag-ulan at ang tahimik na pag-iyak sa kanyang kalooban. Tita Liway, ang boses ni Sinag, ang unang salita ni Sinag sa huling sandali. Nakaluhod siya sa gilid ng kalsada, basang-basa, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ginaw at lungkot. Wala na. Wala na siyang lakas para lumaban, wala na siyang pag-asa. Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang telepono. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mensahe ay simple lang, ngunit nagpatindig sa kanyang balahibo. Alam ko ang totoo tungkol kay Hiraya. Magkita tayo.
Ang pagpapasara ng malaking gate ng Valle Verde Heights ay parang pagputol ng isang ugat sa puso ni Nisio. Ang kanyang mga salita, ang kanyang utos na paalisin si Liwayway ay nag-uudyok ng isang matalim na kirot sa kanyang kalooban. Ngunit ang huling imahe na tumatak sa kanyang isip na hindi maalis-alis ay ang maliit na kamay ni Sinag na umaabot, ang luhang pumapatak sa kanyang pisngi at ang nanginginig na tinig na humiling ng, "Tita Liway." Iyon ang unang salita, ang unang salita ng kanyang anak. At sa pagkakataong yun, itinulak niya ang taong nagdulot upang lumabas ang tinig na yon. Nagsimulang gumuho ang kanyang pagkatao. Ang galit niya kay Amaris ay napalitan ng isang mapanirang puot sa sarili. Paano niya nagawa iyon? Paano siya nabulag ng galit at pagtataksil kaya't hindi niya nakita ang totoo? Ang sakit na naramdaman niya para sa paglilinlang ay walang-wala sa sakit na naramdaman niya bilang isang ama na nagkamali. Ilang oras siyang nakaupo sa sala, nag-iisa, habang nag-aayos ng gulo ang mga katulong. Si Amaris ay nagkulong sa kanyang silid, malamang ay nagdiriwang sa kanyang tagumpay. Ngunit si Nisio, pakiramdam niya ay nawala siya sa isang malalim na hukay ng pagdududa. Ang litrato. Ang litrato sa kanyang kamay ay nagsasalita. Hindi lang ito tungkol sa isang lihim, ito ay tungkol sa isang kasinungalingan na binuo sa kanyang harapan, at ang katotohanan ay mas malalim kaysa sa kanyang inakala. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan, hindi para sa sino man, kundi para sa kanyang sarili. Para kay Sinag. Tumayo siya. Ang kanyang katawan ay mabigat. Naglakad siya patungo sa dating silid ni Hiraya, ang kanyang yumaong unang asawa. Ito ang lugar na matagal na niyang iniiwasan, isang santuaryo ng mga alaala na masyadong masakit para balikan. Bumungad sa kanya ang silid na napapanatili pa rin ang dati nitong anyo. Ang lahat ng gamit ni Hiraya ay naroon pa rin, nakabalot sa isang layer ng alikabok at kalungkutan. Mga aklat, porselana, ang kanyang mga personal na gamit. Nagsimula siyang maghalongkat. Bawat bagay na kanyang hawakan ay nagdadala ng alala ng isang mas masaya at mas payapang panahon. Natagpuan niya ang isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang lumang vanity table. Ito ay yari sa kahoy, inukit ng maingat, at may nakaukit na H. Meon, Hiraya Magdiwang. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob, naroon ang ilang lumang litrato nilang dalawa ni Hiraya at ang isang maliit, nakabalot na aklat, isang talaarawan. Ang takip ay luma na at ang mga pahina ay dilaw na. Dahan-dahan, binuklat ni Nisio ang talaarawan. Ang mga sulat kamay ni Hiraya ay elegante at malinaw, at habang binabasa niya ang bawat pahina, ang kanyang puso ay nabasag ng paulit-ulit. Disyembre 12. Taon. Ang sakit. Ang sakit na mawala ang aming munting anghel. Isang bahagi ng puso ko ang nawala kasama niya. Paano ako magpapatuloy? Paano ko mabibigyan si Nisio ng anak na pinapangarap niya? Pakiramdam ko, pinipili ko ang kamatayan sa bawat paghinga ko. Bawat salita ay tumagos sa kanyang puso. Isang paalala ng kanyang kapabayaan ni hindi niya alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Hiraya. Mayo 10, sumunod na taon. Nakita ko siya. Isang munting anghel, walang kibo, walang magulang. Lani, ang pinsan ko. Inilapit niya sa akin. Ang kanyang kapatid ay nawala. Walang kakayahang alagaan ang sarili niya. At ang sanggol ay tulad ng isang munting tala. Alam kong ito na. Ito ang sagot sa aking mga panalangin. Tatanggapin ko siya. Mamahalin ko siya na parang sarili kong anak. Pinangalanan ko siyang Sinag dahil siya ang aking sikat ng pag-asa. Nagulantang si Nisio. Si Hiraya ang kumuha kay Sinag, hindi isang kasinungalingan. Hunyo 20, sumunod na taon.
Sinabihan ko si Nisyo na si Sinag ay ang aming anak. Tiniis ko ang sakit ng kasinungalingan para sa kapakanan ng aming pamilya, para sa kaligayahan niya. Alam kong mali ito. Ngunit ang pagmamahal ko sa kanila ay mas malaki kaysa sa takot ko sa katotohanan. Natagpuan ko si Liwayway, ang kapatid ni Lani, ang tiyahin ni Sinag. Ang aking munting plano ay simple lang. Kunin siya bilang katulong upang ang dalawang iyon ay hindi magkahiwalay kailanman. Si Liwayway ay mapagkakatiwalaan. Alam kong aalagaan niya si Sinag at alam kong siya ang magiging tunay na proteksyon ni Sinag sa sandaling mawala ako. Dahil dito, isang pangyayari ang nagdulot ng gulat kay Nisyo. Ang kanyang asawa, ang babaeng akala niya ay simpleng nagmamahal lang sa kanya, ay nagplano ng lahat. Hindi para linlangin siya, kundi para pangalagaan ang isang bata. Oktubre 5, ilang taon na ang nakalipas. Naramdaman ko ang kakaiba kay Amaris, ang kanyang tingin kay Sinag, ang kanyang mga salita. Hindi siya tunay. Gusto niya lang ang aking posisyon, ang aming kayamanan. Nisyo, mahal ko. Alam kong mahal mo ako. At alam kong mahal mo si Sinag. Kung mangyari man na mawala ako, pakiusap. Protektahan mo si Sinag. Protektahan mo siya mula sa kanya. Ang aking munting tala. Siya ang iyong pag-asa. Napatigil si Nisyo sa pagbabasa. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Ang lahat ng mga paliwanag, ang lahat ng mga katanungan, lahat ay sinagot ng talaarawan ni Hiraya. Ang kanyang yumaong asawa ay hindi siya niloko. Pinoprotektahan siya nito. Pinoprotektahan nito si Sinag. At si Amaris. Si Amaris ay isang lobo sa damit ng tupa. Ang lahat ng sinabi ni Amaris ay isang kasinungalingan. Ang lahat ng kanyang pag-aalsa, ang kanyang pag-aalala para kay Sinag, ang kanyang disiplina. Isang malaking palabas. At si Liwayway, ang tahimik, matapang na Liwayway, hindi siya isang kasabwat. Siya ay isang tagapagprotekta. Isang tiyahin na nagtatago ng lihim ng kanyang kapatid para sa kapakanan ng kanyang pamangkin. Ang mga luha niya, ang kanyang panginginig, ang kanyang pagmamakaawa, lahat ay totoo. Isang matinding pagsisisi ang bumalot kay Nisyo. Ang kanyang pagiging bulag, ang kanyang pagiging kampante, ang kanyang pagiging walang pakiramdam sa mga tunay na emosyon ng kanyang pamilya. Isinara niya ang talaarawan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagsisisi at higit sa lahat, luha ng galit. Galit sa kanyang sarili at galit kay Amaris. Tumingin siya sa bintana, sa kadiliman sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot sa dilim. Nakita na niya ang liwanag. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ito at pumunta sa kanyang contact list. Miguel, sabi niya, ang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Hanapin mo si Liwayway Santos. Ngayon din, dalhin mo siya dito sa mansyon. Walang pwedeng makahadlang. Ang laro ay nagsisimula na. At sa pagkakataong ito, si Nisyo ang magiging hukom. Matapos ang walang patutunguhang paglalakad sa ulan at ang nakakagulantang na text message, nanatili si Liwayway sa isang maliit na kainan sa tabi ng highway. Umiinom siya ng mainit na kape, sinusubukang unawain ng lahat. Sino ang nagpadala ng mensahe? At ano ang alam niya tungkol kay Hiraya? Nag-alinlangan siya, ngunit ang pag-asang makahanap ng kaalyado o kahit isang paliwanag ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Hindi pa siya nakapagdesisyon kung ano ang gagawin nang biglang huminto ang isang itim na SUV sa harapan ng kainan. Dalawang lalaki, matatangkad at may seryosong mukha, ang lumabas. Kilala niya sila. Sila ang mga tauhan ng seguridad ni Nisyo. Lumapit ang isa sa kanila. Liwayway Santos? Tanong ni Ninya ang kanyang boses
ay direktang walang bahid ng pagbabanta. Napatango si Liwayway, ang kanyang puso ay kumalabog. Inutusan kami ni Sir Nisio na dalhin ka pabalik sa mansyon. Ngayon din, isang halo ng takot at pag-asa ang bumalot kay Liwayway. Babalik ako? Pero bakit? Ang huling pagkakataon na nakita niya si Nisio ay puno ng galit at puot. Ngunit ang pag-asa na makita muli si Sinag ay mas matindi. Tumayo siya. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin, ngunit meron na siyang direksyon. Ang biyahe pabalik sa Valle Verde Heights ay tahimik. Bawat kilometro, lumalakas ang tibok ng puso ni Liwayway. Anong sasalubong sa kanya? Isa na naman bang pagpapaalis? O may nakita na ba si Nisio? Nang pumasok ang SUV sa malaking gate, naramdaman niya ang isang kakaibang pagbabago. Hindi siya pinaramdamang isang kriminal. Hindi siya hinila. Binuksan ng gwardya ang pinto para sa kanya na para bang isa siyang bisita. Pagpasok niya sa sala, doon niya nakita si Nisio. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang tindig ay matigas, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi. Hawak niya ang isang lumang aklat, ang Talaarawan ni Hiraya. At sa likod niya, nakasilip si Sinag. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang kay Liwayway ay puno ng pag-aalala at pagtatanong. Ang kay Nisio ay puno ng isang mabigat na paghingi ng tawad. Liwayway! Ang boses ni Nisio ay basag. May halong pagod. Salamat at bumalik ka. Hindi na niya inintindi ang lahat ng tanong. Agad na tumakbo si Sinag mula sa likod ni Nisio. Tita Liway! Sigaw niya, ang kanyang tinig ay mas malakas na ngayon. Napaiyak si Liwayway, lumuhod siya at niyakap ng mahigpit si Sinag. Inilibing ang kanyang mukha sa buhok ng bata. Ito ang sandaling pinangarap niya. Ang init ng katawan ni Sinag, ang amoy ng kanyang buhok. Ligtas siya. Sinag, anak ko. Bulong niya, hindi na nagtatago ng kanyang emosyon. Hinaplos niya ang buhok ni Sinag at pagkatapos ay tumayo. Inaalalayan pa rin ang bata. Tumingin siya kay Nisio at sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang taong puno ng pagsisisi, hindi galit. Liwayway, wala akong karapatang humingi ng tawad sa'yo. Naging bulag ako. Sabi ni Nisio, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Hindi ko nakita ang totoo. Hindi ko pinakinggan ang puso ko. Inilahad niya ang Talaarawan. Si Hiraya, ang asawa ko. Iniwan niya ito. Lahat ng katotohanan ay narito. Ang lahat ng ginawa mo para kay Sinag, ang lahat ng ninuya ko, naiintindihan ko na. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Ang Talaarawan ni Hiraya? Ibig sabihin, alam na ni Nisio ang lahat? Ang tungkol sa kanyang kapatid? Ang tungkol sa pag-ampon ni Sinag? Liwayway, kailangan ko ang tulong mo, sabi ni Nisio. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan nating ipagtanggol si Sinag at kailangan nating ipaalam sa lahat ang tunay na mukha ni Amaris. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Amaris, may dalang isang designer handbag at may ngiti sa labi. Tila galing sa isang matagumpay na pamimili. Tumingin siya sa sala at ang kanyang ganang ngiti ay agad na nawala. Nakatayo sa gitna ng silid sina Nisio, Liwayway at Sinag, magkasama, bilang isang pamilya. At si Liwayway, ang taong pinaalis niya, ay naroon, kasama ang kanyang asawa. Nanlaki ang mga mata ni Amaris. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Ang kanyang panga ay bumagsak. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat kina Nisio at Liwayway at pagkatapos ay bumalik sa Talaarawan sa kamay ni Nisio. Liwayway, anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Amaris. Ang kanyang boses ay puno ng galit at hindi makapaniwala. At ikaw, Nisio, bakit mo pinabalik ang sinungaling na yan? Wala ka bang alam sa nangyayari dito? Naglakad si Nisio palapit kay Amaris. Ang kanyang mukha ay malamig at walang emosyon. Ang kanyang kanang kamay ay hawak ang Talaarawan ni Hiraya. Sa pagkakataong ito,
Hindi na niya hahayaan na guluhin ni Amaris ang kanyang isip. Amaris, sabi ni Nisio, ang kanyang boses ay mababi, mababa at puno ng babala. Kailangan nating mag-usap. Dahan-dahan, inilagay ni Nisio ang tala-arawan ni Hiraya sa mesa, sa gitna nilang dalawa. Ang lumang aklat na naglalaman ng lahat ng katotohanan ay nakaharap kay Amaris, naghihintay na ibunyag ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Ang oras ay tila huminto. Ang mansyon ay nabalutan ng isang matinding tensyon na kayang hiwain ng kutsilyo. Nakatayo si Amaris sa harapan ni Nisio. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng pagkabigla at pagtataksil. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga, lumilipat mula kay Nisio, patungo kay Liwayway na akay-akay si Sinag, at pagkatapos ay bumalik sa lumang talaarawan sa mesa. Anong ibig mong sabihin, Nisio? Tanong ni Amaris. Ang kanyang boses ay nanginginig, sinusubukan pa ring ipagtanggol ang kanyang sarili. Bakit mo pinabalik ang babaeng yan? At anong diary ang sinasabi mo? Malamig na tumingin si Nisio sa kanyang asawa. Ang kanyang puso ay matigas na parang bato. Wala nang awa, wala nang pag-aalinlangan, ang mga luha ni Hiraya, ang mga sakripisyo ni Liwayway, at ang tahimik na pagdurusa ni Sinag ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nagpapatibay sa kanyang kalooban. Huwag ka nang magpanggap, Amaris, sabi ni Nisio, ang kanyang boses ay malalim at kalmado, ngunit may talim na mas matindi pa sa sigaw. Alam ko na ang lahat. Binasa ko na ang tala-arawan ni Hiraya. Nanlaki ang mga mata ni Amaris. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga labi at ang kanyang perpektong gupit ay tila nagulo sa isang iglap. Walang ganyan, kasinungalingan. Ginagawa lang yan ng babaeng yan para sulsulan kalaban sa akin. Hinawakan ni Nisio ang tala-arawan. Dahan-dahan niya itong binuklat sa isang pahina. Nais kong basahin sa iyo ang isang partikular na bahagi. Wika niya. Ang bahaging ito ay isinulat ng aking asawa, si Hiraya, ilang linggo bago siya pumanaw. Sinimulan niyang basahin, ang kanyang boses ay malinaw. Bawat salita ay parang suntok sa mukha ni Amaris. Oktubre kung ilang taon na ang nakalipas. Naramdaman ko ang kakaiba kay Amaris. Ang kanyang tingin kay Sinag, ang kanyang mga salita. Hindi siya tunay. Gusto niya lang ang aking posisyon, ang aming kayamanan. Nisio, mahal ko. Alam kong mahal mo ako. At alam kong mahal mo si Sinag. Kung mangyari man na mawala ako, pakiusap. Protektahan mo si Sinag. Protektahan mo siya mula sa kanya. Ang aking munting tala. Siya ang iyong pag-asa. Natapos si Nisio sa pagbabasa. Ang sala ay nabalutan ng nakakabinging katahimikan. Sumabog si Amaris. Kasinungalingan. Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Gawa-gawa lang yan. Isa lang yang lumang aklat na sinulatan ng kahit sino. Hindi totoo yan. Sa isang mabilis na kilos, sumugod siya sa mesa, susubukang agawin at punitin ang tala-arawan. Ngunit mabilis si Nisio. Hinawakan niya ang kamay ni Amaris bago pa man niya mahawakan ang aklat. Huwag mong subukang sirain ang huling alaala ng aking asawa. Sabi ni Nisio, ang kanyang mga mata ay may babala. Hindi mo ito kayang gawin, Amaris. Ang katotohanan ay narito na. Ang katotohanan kung bakit mo sinaktan ang isang inosenteng bata. Ang katotohanan kung bakit ka nabubuhay sa kasinungalingan. Binitawan niya ang kamay ni Amaris. At pagkatapos, mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang nakatiklop na dokumento. Hindi ka lang sinungaling, Amaris, sabi ni Nisio. Ang kanyang boses ay nakakapanindig balahibo sa lamig. Alam ko rin ang pinakamalalim mong sikreto, ang dahilan kung bakit mo kinasusuklaman si Sinag. Hindi ka maaaring magkaanak. At iyon ang kinaiinggitan mo sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit mo pinipilit na tanggalin siya sa buhay ko para ikaw ang maging tanging tagapagmana. Hindi ba?
Napatanga si Amaris. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mga plano, ang kanyang mga lihim, ang kanyang pinakamalaking kahinaan ay nailantad. May mga abogado akong naghanda na ng mga papeles, sabi ni Nisio. Idinikit ang dokumento sa mesa. Mga papeles para sa pagpapawalang bisa ng ating kasal. Walang sustento, walang bahagi sa aking kayamanan. Wala kang makukuha mula sa akin. Hindi ka karapat-dapat sa kahit ano. Ang buong katawan ni Amaris ay nanginig. Ang kanyang pagpapanggap ay tuluyang naglaho. Napalitan ng isang mapanglaw at galit na mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong puot. Sige, gawin mo ang gusto mo, Nisio. Sigaw ni Amaris. Ang kanyang boses ay matinis. Pero tandaan mo, ang pipi na yan. Kahit kailan ay hindi mo magiging tunay na anak. Hindi ka kailanman magkakaroon ng tunay na pamilya. Lahat ng ginawa ko ay para lang sa ating dalawa. Ako ang nagmamahal sa'yo, hindi ang babaeng yan. At hindi ang pipi na yan. Tumawa siya, isang tawang parang baliw, puno ng pait at pagkatalo. Doris, Miguel, sigaw ni Nisio. Agad na dumating ang kanyang head of security at ang chief housemaid. Paalisin niyo siya sa mansyon ko. Walang pwedeng kunin maliban sa damit niya. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakabalik dito. Nisio, hindi mo magagawa sa akin to. Ako ang asawa mo. Sigaw ni Amaris, susubukang lumapit kay Nisio. Ngunit agad na nahawakan siya ng mga gwardya. Bitawan niyo ako. Nisio, balikan mo ako. Mamahalin kita. Nisio. Ikinagulat ni Sinag ang pagpupumiglas at pagwawala ni Amaris. Lumapit siya kay Liwayway at mahigpit na yumakap. Hinaplos ni Liwayway ang buhok ng bata. Ang kanyang mga mata ay nanunubig habang pinapanood ang pagbagsak ni Amaris. Ilabas niyo siya. Utos ni Nisio. Ang kanyang tingin ay matalim na parang talim ng punyal. At sa huling pagkakataon, nakita niya si Amaris na sinasakal ng 2 gwardya. Iniaakay palabas ng mansyon. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Ang kanyang mga salita ay naging mga ingay na lang na hindi na marinig. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng malaking gate. At pagkatapos, ang katahimikan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa mansyon. Ang bagyo ay tapos na. Ngunit ang mga bakas nito ay naroon pa rin. Tumingin si Nisio kay Liwayway at pagkatapos ay kay Sinag, ang kanyang pamilya. Ang pamilyang matagal niyang hindi nakita na nasa ilalim ng kanyang bubong. Ang paglabas ni Amaris mula sa mansyon ay parang isang mabigat na ulap na umalis. Naging mas magaan ang hangin, mas malinis ang bawat sulok. Ang tensyon na matagal nang bumabalot sa buong bahay ay nawala. Napalitan ng isang nakakapanibagong katahimikan. Ngunit para kay Liwayway, ang katahimikan na yon ay may kasamang pag-asa. Nakatayo siya sa sala, hawak si Sinag, habang pinapanood niya si Nisio. Ang mukha nito ay hindi na matigas, kundi puno ng pagsisisi at pagod. Ngayon, wala na siyang takot. Wala na siyang kailangan itago. Ang katotohanan ay lumabas na. Liwayway, sabi ni Nisio. Ang kanyang boses ay malambot, na para bang natatakot na mabasag ang bagong kapayapaan. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng nangyari, sa lahat ng pagkakamali ko. Umiling si Liwayway. Hindi na po mahalaga yon, Sir Nisio. Ang importante, ligtas na si Sinag. At alam na po ninyo ang totoo. Naglakad si Nisio palapit sa kanila. Lumuhod siya para magpantay sa taas ni Sinag. Ang mga mata niya ay puno ng awa at pagmamahal. Sinag, mahal kong anak. Ngunit si Sinag ay nakayakap pa rin kay Liwayway. Ang pagmamahal ni Nisio ay bago pa sa kanya. Hindi pa siya komportable. Bigyan natin siya ng panahon, Sir Nisio. Bulong ni Liwayway. Marami na po siyang pinagdaanan. Tumango si Nisio. Tama ka. Tiningnan niya si Liwayway. Mula ngayon, Liwayway, hindi ka na isang kasambahay. Ikaw ang
Ikaw ang guardian ni Sinag. Hindi ka na aalis dito. Kung ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang. At sa'yo, Sinag, bumaling siya sa bata. Papa ang itawag mo sa akin. Nagsimula ang proseso ng paghilom, dahan-dahan. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay unti-unting napuno ng kakaibang init. Hindi na ito isang bahay na puno ng kasinungalingan, kundi isang tahanan na puno ng pag-asa. Inilaan ni Nisio ang lahat ng kanyang oras kay Sinag. Madalas siyang nakikita na bumababa mula sa kanyang opisina, dala ang mga libro ng mga kwentong pambata. Uupo siya sa tabi ni Sinag sa playroom, binabasahan niya ito, kahit na alam niyang hindi pa ito nagsasalita. Sa simula, si Sinag ay mailap pa rin, ngunit unti-unti, nagsimula siyang lumapit. Hahawakan niya ang kamay ni Nisio o sisilip sa mga pahina ng aklat. Si Liwayway naman ay naging sentro ng kanilang maliit na mundo. Siya ang nag-aayos ng lahat, ang nagbibigay ng payo, ang nagiging tulay sa pagitan ni Nisio at Sinag. Minsan, makikita niya si Nisio na nakatitig sa kanya, isang kakaibang tingin sa kanyang mga mata, isang halo ng pasasalamat at isang bagong uri ng paghanga. Isang hapon, nakaupo si Nisio sa hardin, sinusubukang ayusin ang buhok ni Sinag. Ang kanyang mga daliri ay malaki at awkward, hindi sanay sa gayong gawaing pangbabae. Si Sinag ay tumatawa ng mahina, isang tunog na nagpapainit sa puso ni Liwayway na nakatingin sa kanila mula sa kusina. "Anak, ang gulo ng buhok mo," sabi ni Nisio, nakangiti. "Paano ba to? Si Liwayway lang ang marunong nito." Biglang lumapit si Liwayway. "Hayaan niyo po ako, Sir Nisio," sabi niya. At sa loob ng ilang minuto, inayos niya ang buhok ni Sinag. Ginawa itong isang simpleng tirintas. Pinanood ni Nisio si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. "Salamat, Liwayway." Nagpatuloy ang mga araw. Ang mga maliliit na sandali ay naging mas madalas. Ang mga laro sa playroom, ang mga hapunan na hindi natahimik, ang mga kwentong pambata bago matulog. Ang mga pader na bumabalot sa puso ni Nisio ay dahan-dahang nagigiba. Isang gabi, habang naglalaro sila sa playroom, si Nisio ay nakahiga sa sahig. Tinuturo ang mga larawan sa isang aklat. Si Sinag ay nakaupo sa kanyang tiyan, masigla na ngayon. "Ito si Mama," sabi ni Nisio. Tinuturo ang larawan ng isang babae. "At ito si Papa." Tumingin si Sinag sa larawan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Nisio. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong pag-unawa. Ikinagulat ni Nisio ang kanyang nakita. Inabot ni Sinag ang kanyang maliit na kamay at hinaplos ang pisngi ni Nisio. At pagkatapos, sa isang malinaw at matamis na tinig, ang boses na matagal nang nawala, ibinulong niya ang isang salita na nagpatigil sa paghinga ni Nisio. "Papa!" Nanlaki ang mga mata ni Nisio. Ang kanyang puso ay parang sasabog sa dibdib. Narinig niya ito. Tunay, ang kanyang anak. Ang kanyang anak ay nagsalita. "Sinag?" Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag. "Papa!" Niyakap ni Nisio si Sinag ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay dumaloy. Ang mga taon ng paghihintay, ng sakit, ng pagkalito, lahat ay nawala sa isang sandali. Ito ang himala. Ito ang paghilom. Narinig ni Liwayway ang ingay. Pumasok siya sa playroom at nakita niya si Nisio na umiiyak habang yakap-yakap si Sinag. "Ano po ang nangyari?" tanong niya, puno ng pag-aalala. Inangat ni Nisio ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Nagsalita siya, Liwayway. Nagsalita si Sinag. Tumingin si Liwayway kay Sinag, at si Sinag, na nakangiti pa rin, ay tumingin kay Liwayway, at sa isang salita na puno ng pagmamahal at pagkilala, binasag ni Sinag ang huling pader sa kanyang puso. "Mamam,
Mama, Liwei. 6 na buwan na ang lumipas. Ang mansyon na dating puno ng tensyon at malalim na lihim ay ngayoy napupuno ng mga tawanan at ng inosenteng tinig ni Sinag. Ang kanyang boses na matagal nang pinigilan ay malaya na ngayong umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay. Hindi na siya tahimik, siya ay masaya, siya ay malaya. Isang araw ng linggo, maliwanag ang sikat ng araw sa hardin ng Valle Verde Heights. Ang hangin ay sariwa at puno ng halimuyak ng mga bulaklak. Tumakbo si Sinag sa berdeng damuhan, hinahabol ang isang paru-paro. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng buhay. Papa, tingnan mo! Ang ganda! Sigaw niya, itinuturo ang lumilipad na paru-paro. Nakangiti si Nisio, pinapanood ang kanyang anak. Ang salitang papa ay musika sa kanyang tenga. Isang tunog na nagpaparamdam sa kanya ng isang kagalakan na hindi niya kailanman inakala na mararanasan niya. Ang kanyang puso ay puno. Ang sakit ng nakaraan ay hindi nawala, ngunit ito ay napalitan ng isang pagmamahal na mas matibay at mas totoo. Lumapit si Liwayway, may daladalang tray ng fresh juice. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang napangiti ay malaya at puno ng kapayapaan. Hindi na siya isang kasambahay, siya ay isang tiyahin, isang ina, isang sentro ng kanilang maliit na pamilya. Baka mapagod ka, Sinag, sabi ni Liwayway, kinukurot ang pisngi ng bata. Hindi, Mama Liway, sagot ni Sinag tumatawa. Malakas ako. Ang Mama Liway, isang pangalan na nanggaling sa puso ni Sinag. Ang bawat oras na naririnig ni Nisio ang pangalan na yon, may kirot sa kanyang puso. Kirot ng pagsisisi na hindi niya nakita noon at kirot ng paghanga sa pagmamahal ni Liwayway. Umupo si Nisio sa tabi ni Liwayway sa bench. Inabot niya ang baso ng juice. Salamat. Walang anuman, Sir Nisio, sagot ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nanunubig habang pinapanood si Sinag. Hindi na Sir Nisio, Liwayway, sabi ni Nisio, ang kanyang boses ay malambot. Nisio na lang. Tumingin sa kanya si Liwayway at sa unang pagkakataon, nakita ni Nisio ang isang bagong tingin sa mga mata nito. Isang halo ng paghanga at isang simula ng isang bagay na mas malalim pa sa pagkakaibigan. Masusunod, Nisio, bulong niya at ngumiti. Sa hapagkainan, hindi na ito tahimik. Si Sinag ay masigla, nagkukwento tungkol sa kanyang araw, sa kanyang mga nakita sa hardin. Si Nisio ay nakikinig ng mabuti, nagbibigay ng mga sagot, nagtatanong ng mga katanungan. Si Liwayway ay naghahanda ng pagkain at minsan sumasali sa kanilang kwentuhan. Ito ang pangarap ni Hiraya, ito ang pangarap ni Lani, at ngayon ito ay ang kanilang realidad. May isa pa akong inanunsyo, sabi ni Nisio, habang nagkakape pagkatapos ng hapunan. Nagpatayo ako ng isang foundation. Nagtataka si Liwayway. Foundation po? Oo, sagot ni Nisio, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Isang foundation na magbibigay ng suporta sa mga batang inabandona, sa mga batang may espesyal na pangangailangan at sa mga pamilyang nangangailangan ng tulong. Ang pangalan nito ay Hiraya Magdiwang Foundation. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Hiraya, ang pangalan ng babaeng nagligtas kay Sinag. Gusto kong ipagpatuloy ang kanyang legacy, sabi ni Nisio, ang kanyang pagmamahal sa mga bata, ang kanyang pag-asa. Tumingin siya kay Sinag na nakaupo sa kanyang kandungan. At syempre, si Sinag ang aming inspirasyon. Niyakap ni Nisio si Sinag ng mahigpit. Dahil sa kanya, natuto ako ng tunay na kahulugan ng pamilya. Natuto ako na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa puso. Sa pagprotekta, sa pag-unawa, sa pagtanggap. Tumingin siya kay Liwayway at ang kanyang tingin ay puno ng pasasalamat at isang bagong uri ng pag-asa. At dahil sa iyo, Liwayway,
Nakita ko ang tunay na lakas ng isang ina, ang tunay na sakripisyo ng isang tiyahin. Salamat sa pagiging ilaw sa dilim. Kinabukasan, isang bagong umaga ang sumilay sa mansyon ng mga magdiwang. Ang sikat ng araw ay lumusot sa mga bintana, nagbibigay liwanag sa sala. Nakatayo si Nisyo sa balkonahe, karga-karga si Sinag. Ang bata ay masiglang nagkukwento tungkol sa kanyang panaginip. Tumingin siya kay Liwayway na papalapit sa kanila. Kinuha ni Nisyo ang kamay ni Liwayway, isang kilos na puno ng kahulugan. Hindi ito simpleng paghawak ng kamay. Ito ay isang pangako, isang simula. Ang tatlong ito, na pinagsama ng isang lihim at ng isang malalim na pagmamahal, ay ngayon ay isang tunay na pamilya. Magkasama silang tumingin sa papalabas na araw, sa simula ng isang bagong umaga. Ang nakaraan ay naiwan na. Ang hinaharap ay maliwanag, puno ng pag-asa, pagmamahal, at isang kapayapaan na matagal nang hinahanap. At dito nagtatapos ang makabagbag damdaming kwento ni Nisyo, Liwayway, at ng munting tala na si Sinag, isang paglalakbay ng pagtuklas sa tunay na pagmamahal at paghilom ng mga sugatang puso. Sa bawat salita, sa bawat kabanata, kasama ko kayong naglakbay sa mundo ng mga magdiwang. Isang karangalan at isang malaking kagalakan para sa akin bilang inyong manunulat, ang marinig, ang inyong mga puso, habang binubuo ko ang bawat pangyayari. Mula sa simula ng mga lihim at kasinungalingan, hanggang sa paglago ng pag-asa at pagmamahal, ang bawat emosyon ay binigyan ko ng buhay sa aking mga panulat, umaasang makapagdulot ng inspirasyon at aral sa inyong lahat. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa iisang apelyido o sa iisang dugo, kundi sa mga pusong handang magpatawad, umunawa, at magmahal ng walang hangganan. Tunay ngang ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay na anyo ay may kakayahang paghilumin ang lahat ng sugat at bigyan tayo ng panibagong lakas upang muling harapin ang bawat umaga. Maraming salamat muli sa inyong oras, sa inyong pakikinig, at sa pagiging bahagi ng pamilya ng mga kwentong puso. Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi sa amin ang inyong mga saloobin, ang inyong mga aral na napulot, at ang mga sandaling tumatak sa inyong puso. Mahalaga po ang bawat komento ninyo.